Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang season na ito ay sinabi ni Devin Booker na sa totoo lang nga daw ay hindi niya alam kung paano sila ni Kevin Durant at Bradley Beal dedepensahan ng mga teams. Ang ending ng season nila ay winalis nga sila ng Minnesota Timberwolves na pinapangunahan ng isang 22-year-old player. Bago pumasok sa playoffs ay 50-50 nga ang series sila ng Minnesota Timberwolves, with some even are saying na Suns ang favored team dito dahil sa kanilang experience at wala pang napapatunayan sa playoffs ang batang team ng Minnesota Timberwolves. Ganun pa man ay pinakita nga ni Edwards na handa na siyang pangunahan ang team na ito at ipakita sa lahat na hindi lang siya o sila pang regular season. Ngayon ang tanong sa Phoenix Suns ay what's next? Under contract pa din ang kanilang tatlong star player next season. Ganun pa man ay kawawa nga ang franchise na ito dahil 150 million ang sinasahod nila dito. Pwede nga natin masabi na sulit pa yung kay KD o kaya naman kay Devin Booker na binigay ang lahat ng kanilang makakaya sa game kahapon. Ngunit si Bradley Beal na gumawa lamang ng 9 points, 6 fouls and 6 turnovers sa game kahapon, mukhang lugi nga ang Phoenix Suns dito. 51 million nga ang sahod nila dito mga kaibigan, so basically untradeable nga ito dahil sino nga ang team na tatanggap ng sahod na yan. Bukod kay KD at Devin Booker, ang Phoenix Suns ay walang trade assets sa ngayon. Wala silang kahit isang first round pick sa 2025 hanggang 2030 NBA season at wala din silang second round pick simula ngayong off season hanggang sa 2030 NBA season dahil nag-all out na nga sila sa trade kay KD at Bradley Beal. So basically stuck nga sila sa lineup na ito at minor changes lamang ang magagawa nila. So from being the West champions few years ago, ang Suns nga ay isang team na mukhang mahihirapan makabalik sa pagiging championship contender. Ayon din kay Shams and The Athletic ay hindi komportable si KD sa opensa ng Suns kasama si Bradley Beal dahil palagi lang umano siya nasa corner at hindi umano siya nagagamit ng tama. Sa ngayon, si KD at si Booker ay magpapahinga lamang ng konti at agad din silang sasabak sa training camp ng Team USA para sa 2024 Summer Olympics na gaganapin sa Paris, France kung saan makakasama nila ang nagwalis sa kanila na si Anthony Edwards. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tubungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Bagamat ang talo kahapon, si Kyrie Irving ay nagliyab sa game nila kontra sa Clippers. Matapos ang scoreless first quarter ay nagtapos pa din siya na may 40 points, 7 rebounds and 5 assists on 56% shooting sa field. Habang si Luka Doncic naman ay nagtala pa din nga ng 29 points, 10 rebounds and 10 assists triple-double, ngunit 10 of 24 lang nga siya sa field. Ayon kay Luka Doncic sa post-game interview ay mukhang hindi niya nga daw naibibigay kay Kyrie ang sapat na tulong upang manalo. He needs to do more nga daw at mukhang nalilet down niya daw ito. Kung titingnan natin ang stats, si Doncic ngayong playoffs ay nagtatala naman siya ng 29 points, 9.8 rebounds and 8.5 assists per game. Halimaw na numbers pa din yan. Ganun pa man ang kanyang efficiency ang bumagsak, shooting only 38.6% sa field and 26.5% naman sa 3-point line. Ito nga ay kailangan na ma-improve ni Luka sa next few games kung nais nga nilang manalo sa series na ito. Dahil Kyrie is doing his part, kailangan nga ni Luka na maging mas efficient lalo na't mukhang napakaganda nga ng nilalaro ni Harden at Paul George sa mga games na nagpapahinga si Kawhi Leonard. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?